Good morning, good day sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, sa ating mga kapwa gardeners o kaya magsasaka at sa mga enthusiast na mahihilig magtanim. Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Kuya Koy muling nagbabalik sa Garden of Kuya Koy. Bibigay tayo ng glimpse o kaya pag-alala sa ating mga nakalipas na mga pagtatanim. Dahil sa ngayon ay ito na, nagre-ready na tayo ng mga seedlings na muling itatanim sa ating pangalawang pagkakataon. After 5 months ay nag-deteriorate na yung ating mga tanim, kaya ito, nagre-ready tayo ng ating pangkonsumo sa ating front yard. Mayroong petsay, spring onions at iba pang gulay, sapagkat ito na ang kalagayan ng ating mga pananim sa ngayon. Nalalanta na yung ating mga ampalaya dahil sa sunod-sunod na malalakas na ulan. Kaya ito, nagre-ready tayo ng mga sili, ng mga pantanim. Ayan, nakapag-transplant na tayo ng patola sa tinamnan natin ng ampalaya. Ito ay tinatawag na relay planting. Kaya't walang tigil tayo sa ating ginagawa sa ating garden. Ayan, yung tinamnan natin ng okra ay mayroon ng upo na nagsisimula ng gumapang. At kinapunan natin to ngayong araw. Ibig sabihin ng kinapon ay pruning natin. Yung talbos ay pinutol para magkaroon ng mas maraming mga sanga. At pag maraming sanga, siyempre maraming bunga. At ayan, nagkaroon din tayo ng paglilinis dun sa mga kanal. At nag-grass cutter tayo dyan. At dito sa mga plots na tinamnan natin ng talong ay nilagyan ko na rin ng ampalaya relay plant. Ito ay interval lang, pasalin-salit, at saka hindi lahat ay mayroon. Yung iba ay tinamnan ko rin ng upo. Ito ay pagagapangin ko rin sa trellis. Ayan, may sili kasi sa ilalim. So hindi natin pwedeng pagapangin yan dyan kasi pati yung sili ay gagapangan ng upo. So maglalagay dito ng trellis at gagapang yung upo na to para malinis ang bunga. At yung sili natin ay patuloy pa rin na mapapakinabangan. Ito yung remnant o tira ng bagyo. Ito naman ay yung bagong ampalaya na tinanim natin. At ito ay nagpapalagay tayo ng panibagong trellis. Ito yung tinamnan ng sitaw. 4 plots. Actually 6 plots yan. Pero nagdedicate lang ako ng 4 na plots para tamnan ng panibago nating ampalaya. Papansin nyo medyo masikip or kaya dikit-dikit o medyo siksik yung pagkatanim ko ng ampalaya na ito dahil yung variety nito ay maliit lang, Santa Rita na ampalaya, yung condor. Hindi malalaki yung bunga, kaya in-anticipate ko na ito ay gagapang, magkakaroon ng mga baging at mamumunga, pero hindi ganon kalakihan yung mga bunga, kaya sabi ko kahit medyo maliit yung distance ay pwede na. Ito naman ay yung tinamnan ko ng okra at tatamnan ko to ng pipino. Kaya dahil sa labis na pag-ulan, madalas na pag-ulan, yon nangyari sa okra ay nalanta din, nabulok yung mga puno dahil sa hindi kinaya ng ating drainage system, ng ating mga kanal. Tinubuan ng mga damo kasi hindi ko ito nalagyan ng plastic mulch. So ngayon, kakanalan, panibagong plat, saka lalagyan ng plastic mulch. Ito naman yung natirang talong dun sa pananalanta ng mga bagyo na dumaan. Hindi rin siya makapagbunga ng maayos kasi palaging nalalaglag ang bulaklak dahil sa malalakas na bayo ng hangin at saka ng ulan. So nag-decide ako na maglagay na ng relay plant o kaya ng combination plant na sitaw. Anyway, magkahiwalay naman siya kasi solanaceous at saka cucurbits Kaya hindi naman siya parehas na variety ng halaman. So okay lang siya na i-combine. So yung talong ay ganun pa rin. As is, titingnan natin kung mamumunga pa sa mga susunod na araw, linggo o buwan. Pero yung sitaw ay pagagapangin natin sa trellis para makapag-harvest din tayo kasi sa talong parang hindi ako kumbinsido na sa ngayon. Ito rin sa unahan ng mga talong ay mayroong mga sili din. Ito yung balangkawit na tinatawag namin dito sa Bicol. Yung native na malalaking sili na pang Bicol Express. Ito rin ay remnant din ng bagyo.
Nag-recover siya kasi nalagyan ko ng mga twine. Yon, makikita nyo, may mga twine siya, parang string na nakapalibot sa mga tanim. So, nagsilbi siyang support, kaya nag-survive sa malakas na hangin. Pero nilagyan ko na rin ng relay plant na sitaw. Parang yung talong din. Anyway, maganda naman yung combination na to. Lalagyan naman ng trellis. Aakyat yung sitaw pag gagapang paakyat. So, sa ilalim yung sili. So, no problem. Mamamaximize natin yung space, yung lupa, yung panahon, at yung pag-harvest. Kasi ang idea ko dito, tulad nito may sili, tuloy-tuloy sa pamumunga, ibig sabihin, tuloy-tuloy din tayo sa pag-aani o pamimitas. Kaya nakakapag-generate tayo ng konting income na pang-maintenance. Nag-hire ako ng 2 tao para makatulong sa akin at magawa yung mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Tulad ng paglalagay ng mga trellis. Kaya ito, ang kalagayan ng aking garden sa ngayon. Mahirap talaga kapag nagsusurvive sa bagyo. Nababansot yung mga tanim, nalalaglag yung mga bulaklak, napuputol yung mga sanga. Kaya marami yung namatay dito, kaya tinamnan ko na lang ng ibang halaman. Tulad niyan, ito yung nag-survive to na siling labuyo o Taiwan sili. Doon sa mga bakanting space na namatayan o nalantaan, ay tinamnan ko na ng busitaw. Ayun, maiiksing sitaw. Yan. Hindi na to maima-market kasi masyadong maiiksi yung bunga at saka hindi naman karamihan. So, napapakinabangan natin to sa pamilya, pangkonsumo. Ito na yung nangyari sa ating ampalaya. Mayroon pa rin konting bunga, pero hindi ko na maibenta kasi sapat lang siya para sa pangangailangan ng aming pamilya. So, kahit paano, mayroon tayong napipitas. At yun na, nag-relay plant na rin ako ng patola dito. Yan, may napakinggan na ninyo ang patola, yung pinag-combine puno ng patola at saka ng ampalaya. Dito ay patola ang aking relay sa ampalaya. Yan, makikita nyo, namumula na yung ibang mga bunga, nagiging pagkainan ng mga fruit flies. At saka yung mga medyo malilinis pang bunga ay nilalagyan ko ng mosquito net pouch para hindi na ako gaano mag-i-spray ng chemical kasi kaunti na lang na natitira eh. Sayang naman kung magbomba ako ng magbomba at iilan lang naman yung bunga. So, minarapat ko na lang nalagyan ng pouch para hindi siya gaanong mapinsala ng mga insekto. Ayan o, may mga lumalaki din. Mapipitas natin yan para lutuin at ipamigay sa ating mga kaibigan o kaya kapatid. So, yan mga kagarden, tingnan nyo ang kalagayan ng ating ampalaya sa ngayon. Wala na. Yan. May mga naninilaw na dyan. Pagkain ng mga insekto. So, ganun talaga ang nature. May food chain. Kapag hindi natin ma-maintain yung ating mga halaman, ay kakainin ng mga insekto. So yan, naglalagay na tayo patrabaho na tayo ng panibagong drainage system. Lilinisin yung mga kanal para hindi gaanong makontain yung excess na tubig sa ating mga plots. Kasi malakas ang ulan dito sa Bicol sa ngayon. Araw-araw halos. No, nagpapatrabaho tayo, talagang babad na babad sa tubig yung ating 2 manggagawa. Nakakaawa. Pero ganun talaga ang buhay dito. Talagang laban, tag-init o tag-ulan, laban sa trabaho. So yan ang kalagayan ng ating ampalaya na nagsusurvive sa madalas na pag-ulan at bayo ng hangin. Okay. Then, yan mga garden, sana ay makarecover ulit yung aking venture na ginagawa dito sa garden. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sa bawat pag-usbong ng mga pananim ay sumisigla yung ating pakiramdam at umaasa na muling mamumunga at mag-harvest tayo ng marami. Sana. Okay. So yan ang kalagayan ng ating pananim sa ngayon. Natatanaw na yung mga tanim na talong na halos wala ng dahon. At saka ito yung remnant naman. Tinamaan to ng bagyo, ng 1 buwan pa lang yung mga halaman na to, namumulaklak pa lang nung tinamaan to ng bagyo. Kaya nakakapanghinayang at hindi tayo gaanong nakapitas ng bunga. Ito rin yung isang paras, pilapil ng ampalaya, ganun din ang kalagayan.
binabayo ng napakalakas na ulan, halos araw-araw, kaya marami sa mga puno ang nabulok at ito nalagta na. Nakakapanghinayang kasi ito yung panahon na nakarecover na sa pamumunga. Marami tayong binalutan ng pouch. Ito rin yung talong na hindi na rin namumunga dahil sa naglaglagan yung mga dahon. Yung sili naman nagkaroon ng lapnos o anthracnose. Napakaraming tinamaan ng lapnos. Ayan, tingnan nyo. Last time namitas ako ng more than 10 kilos, halos kalahati yung may damage. Buti na lang nabenta pa ng 100 pesos per kilo yung may mga lapnos. Tingnan nyo yan. Dahil sa kulang sa supply, kahit may lapnos ay binibili ng ating mamimili. Binibenta nila, binibili nila sa amin ng mga 250 pesos per kilo at yung may lapnos ay nabili nila ng 100 pesos per kilo. Ito yung reminis, yung pag-alala natin sa mga masaganang ani, yung ating mga kamag-anak na namili. Kita rin nyo yung ating mga produkto, sari-sari, pampakbit. Sabay-sabay nating inaalagaan yan. Nakakapagod pero well compensating naman, nakakagana ng ang ngiti ng ating pinsan. Yan, yung mga bata, nag-documentation pa sila, souvenir. Yung aking pinsan din na namili ng gulay dito sa ating garden, pechay. Umani tayo dito ng about 15 kilos. Ayan, dito sa Ampalaya, yung aking kaibigan, kumpare, si Erwin Mapula, ang kanyang kaibigan, ay namili rin dito. Yan, aking matalik na kaibigan at classmate, si Mary Jane Lumadilla. Ayan yung ating sitaw, napakaganda. Unang bukas ng lupa para tamnan ng sitaw o ng mga gulay. Yan, napakaganda. Umani tayo dito ng about 300 kilos. Ayan yung aking anak. Sinabitan ko ng tali ng sitaw. So ito yung peak ng pamumunga ng ating mga gulay na pangpakbit. Ayan, yung macho na namimitas ng kalabasa. Ayan, naka-harvest tayo. Malilit lang tong variety pero napakarami kong mamunga. Umabot din ng 350 kilos yung napitas natin dyan. Ayan, sa sili naman ay umabot na rin sa about 350 kilos yung napitas natin. Hitik na hitik sa bunga bago yung bagyong Kinta. Tingnan nyo naman yan, yung unang usbong ng ating halaman na sili. Napakaganda talaga. Punong-puno ng bunga bago hagupitin ng Kinta. Ayan, nakakapag-harvest pa tayo ng magagandang talong dito. Yan, tinan nyo yung tanim kong talong dito. Napakalinis, ang ganda ng mga first 1-2 months. Yan, tingnan yung Fortuner F1 na bunga. Ang hahaba, ang kikinis, ang ganda. Mura pa dito yung talong, about 50 pesos per kilo pa lang. Yung ating kamote after 3 months, ang ganda na ng mga root crops niya. Yan, tuwang-tuwa ako dito. Hindi ko inaasahan ganyan pala karami yung magiging root crop. Ito yung second recovery ng ating ampalaya. Ayan, nakakapitas pa rin ng sitaw in between. Ayan, ito yung unang peak ng ating ampalaya. Ito naman yung pamimitas ko ng okra na after Kinta. Hindi pala, after Ulysses pala to. Na naka-recover yung okra at timing na timing. Yung pag-pruning ko dun sa panahon ng bagyo. Kaya ito, naka-recover yung okra at namunga ng napakaganda. Presyo ay 100 pesos per kilo. Hanggang sa nag-90, hanggang sa nag-70 pesos per kilo. Ayan, yung talong ay maganda rin yung bunga. At ito yung ating mga mamimili. Ano masasabi nyo sa talong ni Kuya Koy? Maganda. Retailers. Maganda. Mahaba. Ano pa? Makinis. Makintab. Tingnan nyo yung Fortuner F1. Ang ganda ng bunga. Diba? Pero hindi siya tumagal. The second shot. So ito na yung lakas ng ulan, di ba? Kung sa inyong region ay ganun din. Palaging nasa red alert or red rainfall ang Bicol region or ang Albay sa mga nakalipas na mga araw. Hanggang sa ngayon, kapag bumagsak ang ulan, ako, grabe talaga. May kasama pang hangin. Talagang
hindi nakakapamunga yung ating mga pananim. Laglag ang mga bulaklak sa lakas ng ulan at hangin. At yung ating ampalaya, hindi na ako gaanong umaasa dito. Pinapabayaan ko lang tumubo yung mga maliliit na mga baging o sanga. Ayan, yung pinakampuno, wala na, lanta na, bulok na. Wala na akong ibang remedyo dyan, kundi relay plant na lang. Ayan, tingnan nyo yan, oh, bulok na yung mga puno. Ito pa naman yung panahon na nagre-recover yung pamumunga. Ang dami na naming binalutan. Tingnan nyo yan yung mga mosquito pouch na yan, mosquito net pouch. Yun, oh, nalantaan na lang yung bunga. Yan. Kasi parang delayed reaction nabubulok yung puno pero yung dahon hindi pa gaanong nalalanta. So nabalutan pa namin yung mga bunga, and then all of a sudden tumuloy-tuloy na yung pagkamatay ng halaman, kaya yon, nakalambitin pa rin yung ating mga pambalot sa bunga na bulok na yung mga bunga. Yun ang nangyari sa ating ampalaya. Yan. So nakakapanlumo, nakakapanghinayang, kasi hindi pa tayo nakakapag pitas ng marami dito. Nasa 350 kilos pa lang yung napipitas natin all in all. Yung estimate ko dyan, aabot ng mga 1,000 kilos So, sayang. Ito na, nag-relay plant na ako ng upo. Yan, yung trellis niya. Nag-iimbento ako ng kung ano-anong disenyo para gapangan ng upo paakyat sa trellis ng ampalaya. Yan. So, once na nakaakyat na yan, puputulin ko yung dulo, ipupruning ko para magkaroon mas maraming sanga, at kakalat na ngayon yan sa ibabaw ng trellis ng ampalaya, at siya nang magiging secondary crop or alternate crop dun sa namatay na ampalaya. Yan. Ang variety nito ay Mayumi. Mayumi upo. Mas malaki to sa tambuli. At syempre, mas mabigat at saka mas maganda rin yung presyo. Pero ewan ko lang kung kayanin trellis, siguro maglalagay ako ng support para kayanin yung bunga just in case. Yan. So ito rin, tinamnan ko ng okra nung una. Prinuning ko yung okra, pero sa lakas ng ulan ay nabulok na lang yung mga puno. Hindi na siya nakapagtubo. But anyway, umaasa ako dito sa tanim na upo. Sana ay makarecover yung ating mga, hindi naman pagkalugi kung hindi tayo masyadong kumita sa ibang pananim dahil sa pananalanta ng malakas na hangin, maliban dun sa mga nakalipas na bagyo. So ito yung sitwasyon na hindi ko pa nag-grass cutter yung mga damo sa mga kanal, now in between plots. So yun ang maintenance ko sa mga kanal ng plots na to. Hindi ko na pinahawanan. Kasi ang purpose ko dyan para mayroong gagapangan yung upo at hindi mabubulok yung bunga just in case na umulan. So yung damo ay magsisilbing parang mat or banig ng upo. Yan. Kaya grass cutter ko na lang yung mga damo na yan, hindi ko na binunot o pinahawanan. Ayan. So yan ang ating upo after okra. Kumita na tayo sa okra, nakapitas tayo ng mahigit 300 kilos. Yan. So ito yung pagkapon o pagpruning ng upo. Kahit sa kalabasa, sa pipino, ganun din. So yan, bibilangin mo yan. 1, 2, 3. Yan. So nasa sa inyo yan kung gusto niyo mas maraming sanga. Pero ako nag-concentrate ako sa 3 o 4 lang na sanga. Yan. And then yung pinakadulo ay puputulin ko. Yan. So yan, magiging bulaklak na, oh. Di ba? Magiging bulaklak na yan. So kakapunin ko, puputulin ko yung pinakantalbos para yung halaman ay mag-concentrate sa pagpapalaki ng mga sanga. Yan. Ganun lang kasimple yung pagkapon o pagpruning ng upo. Parehas din sa kalabasa at saka sa pipino. Maging sa patola. Okay din sa patola yung ganyan. Pero usually sa patola, hinahayaan na lang natin na gumapang kasi
malakas ang buhay ng patola sa pagpaparami ng sanga ng mga baging. Pero sa upo, kalabasa, pipino, pwede natin gawin yung manual na pollination, pruning, shall I say. Ito yung kamote natin, tinanim ko sa plots na tinamnan ng kalabasa nung una. Meron pang isang bakanting plot. Itatanim ko yan yung pechay. Yan. Dalawang uri ng kamote yung tinanim ko dito, yung para sa dahon, yung pulang-pula, at saka ito naman yung sa kanan ay para sa root crop. Yan. So, kita nyo, obviously, yung kulay magkaiba. At saka meron tayong marigold, insect repellent. So, yan, makikita nyo, kapag nalanta na yung bulaklak na yan, ay kusa na mahihinog at malalaglag yung mga buto. Yan. Pag nalaglag yan sa lupa, magge-germinate at saka bubunutin mo na lang yan kapag around 4 inches na yung taas o kaya 5 inches para may transplant. Ayan o. Tulad yan, may mga nalaglag na dyan ng mga buto. Kusang tutubo yan dyan at saka kapag malalaki na pwede nang i-transplant. Ito na yung pipino. Actually, isang plot to around 40 pieces pero yung nabuhay, ilan lang kasi talagang hindi tinantanan ng ulan. So ilan lang yung nag-survive at ngayon yan namumulaklak na. Yan, tapos ko na rin siyang i-pruning. So magko-concentrate na yung halaman sa pagpaparami ng sanga. At eventually magkakaroon siya ng mga bunga. Yan. So yan yung pipino. Okay, so yan. Kapo na rin. Naputol na rin. Yan. Ayan, puputulin ko na to. Ayan, ganun din, parehas lang naman sa upo. Sa kalabasa, ganun din. Tanggalin mo lang yung pinakang talbos. That's it. Tutubo na ng maraming sanga. Ayan. Madali lang yung pamumunga ng pipino Less than 3 months, halos tapos na yung pamumunga. Ayan, so meron na siyang nabubuo na bunga dyan, Napakabilis. 3 linggo pa lang to. So, sa loob ng 1 buwan, pwede ka nang mamitas ng bunga sa pipino. Ito naman yung tinamnan ko ng pechay. Actually, meron pa natitirang mangilan-ilan. Dito sa kalahating plots ay nakaani ako ng 15 kilos. Yung presyo ay medyo bumagsak na. Nasa 30 pesos na lang per kilo ng pechay. Pero kahit paano kumita tayo ng 500 pesos. So, nakabalik yung ating pinabili ng fertilizer sa lahat ng halaman. Kalahating sako ng complete fertilizer. Yan. Dahil sa pechay. Ito na yung talong. Wala na akong napipitas na bunga dito. Pinalinisan ko yung kanal. Akala ko makaka-recover pa kasi inisprayan ko pa to ng foliar fertilizer. Pero wala na. Binugbog na ng ulan. Ito yung alternate na crop, yung combination plant ng talong, yung labuyo. Yan, kitang-kita nyo, maraming bunga. Ito yung money maker ko sa ngayon. Yan. Yung combination plant ko sa talong, siya yung nagpo-progress sa ngayon. Actually, yung talong ay naging savior ng sili na to. Nung nakalipas na 3 malalakas na bagyo. Ayan, yung malaking, ito yung Volcan F1. Medyo konti na yung bunga kasi kapipitas ko pa lang. Pero hindi ganoon karami yung bunga kasi nalalaglag yung mga bulaklak sa malalakas na ulan. Malakas na pag-ulan. At may kasama pang malakas na hangin. Around 50 kilometers per hour yung bugso. Lalo na yung nakalipas na 2 low pressure. Kasama na yung Vicky sa Mindanao. Nako, ang lakas ng hangin dito sa amin. Yan. So kitang-kita nyo yung combination plant ko na talong at saka sili. Yung sili ang nagbibigay sa akin ngayon ng pera. Yung talong wala na. Pero hindi ko muna binubunot o pinuputol yung talong kasi siya yung nagsisilbing sandalan ng mga sili. Kasi yung aking twine ay hindi sapat para saluhin yung mga sanga ng sili. At saka harangan yung malakas na bayo ng hangin. So nakakatulong yung mga talong na yon para ma-minimize yung damage sa sili dahil sa lakas ng bugso ng hangin at saka ulan. Ito yung relay plant ko na upo. Pakita ko na dun sa una yung progress nito. Ayan.
Wala akong gaanong support sa mga sili na yon. Ayan. So ito naman yung mga trellis para sa aking ampalaya na panibago. Nag-innovate na ako dito ayon sa suggestions ng ilang kong kaibigan, ng aking brother-in-law, si Manoy Samuel Bermundo ng Bakakay Albay. Sabi niya mabisa raw na gamitin ng barbed wire na sabitan ng tansi o ng nylon string. At saka yung pinsan ko si Danilo Mantes, isa ring bihasa sa pagtatanim ng ampalaya, ay nabanggit niya rin sa isa pang magsasaka na si Mario ang paggamit ng barbed wire bilang sabitan ng mga strings na nylon. Ano para man hindi daw ganong matagal. Nagwardyan ka muna ngayam. Lalong-lalo na sa pagtanggal. Kasi kapag tinatanggal, di ba, kung nakatali, nagabata ako din ng kanapan ni Spider-Man. Minsan nakabaloktot na yung nylon at hindi mo na maituwid para matanggal. So puputulin mo, sayang, di ba? So sa paggamit ng barbed wire, madali lang tanggalin kasi nakasabit lang, hindi siya nakatali. So yan, pinagamit ko sa kanila. Bataura pa yan si Manay barbed Pambango wire bilang sabitan. Pero pagdating na sa baba ay mga alambre na ang ilalagay ko. Yan. So ito, kita niyo yung tanim na medyo siksik. Yan. Sulit na sulit para sa siksik din na trellis. Yan, matibay na matibay ang pagkagawa niyan. Yung mga poste ay mga puno ng marurugi, yung kawayan na maraming tinik-tinik. So napakakapal yan. Kayang-kayang buhatin yung bigat ng hitik sa bunga, yung ampalaya. O kaya kahit yun, siksik na siksik yung ating pagkatanim. Mayroong konting disadvantage lang yan kasi pagdating sa, siyempre kapag siksikan, marami ang dahon. So posibleng tirahan ng mga insekto. Pero titingnan natin kung ano magiging resulta niyan. Ina-anticipate ko kasi yung bigat ng bunga ay kakayanin. So mayroong mga support. Puro kawayan lang yung aking ginamit. Yung tawag dito sa amin, marurugi. Yung tinikan na kawayan. Makapal yan, matibay, pangmatagalan. Kahit 3 taniman, hindi yan basta-basta mabubulok. Yan. So yan ang aking panibagong batch ng ampalaya at improvement upgrade sa aking pinapagawang trellis. Yan. Salamat sa aking mga katulong dito, si Jay at saka si Mike. Yan, tingnan niyo yung mga katawan nito, talagang mga maaasahan mo sa mga mabibigat na trabaho. Yan. Ito si Jay. Galing din to sa pamilya magsasaka. Actually, yung mga magulang nito ay magsasaka sa Uwas Albay. Yan, si Jay. At awardee sa pagtatanim ng mga gulay ang kanyang mga magulang sa Uwas Albay. Ito naman si Mike ay galing din to sa Catanduanes. Yung kanyang mga magulang ay mga magsasaka din. Kombinasyon ng magsasaka at mangingisda. Kaya wala akong problema kapag naputol tong mga nylon na tali na to. Kabisado niya yung pagdugtong na hindi pumipiglas. Parang kahit hatakin ng tuna na malaki ay hindi napuputol. Ayan. So kita niyo yung aking mga pananim dito. Ayan, naka-plastic mulch. Yan, 1 meter lang yung agwat. Nagwardyan ka muna ngayam. So meron tayong mga bisitang dumaan sa irrigation. Nagabot na ako din ng kanapan ni Spider-Man. So kita nyo approximately nasa 5 inches lang yung pagitan ng mga strings na yan. Bidyoan ko component masiksik to kesa sa una kong trellis. Matibay. At saka lalagyan pa yan ng number 16 na tie wire sa ilalim ng mga tansi na nylon. Nylon. Yan. Ito naman ay size 100 na nylon. Yan. Ito naman yung aking ginagawang composting. Kasi yan, combination ng sawdust, dumi ng kalabaw o ng baka na almost decomposed na. And then mayroon akong topsoil, and then itong carbonized rice hull galing sa slaughterhouse.
Ayan. So, components dito, carbonized rice hull, garden soil or topsoil, sawdust ng coconut tree, dumi ng kalabaw o baka na almost decomposed na. Ayan. And then, paghahaluin ko to. Ayan. So, ganun lang yung aking ginawang composting dito para hindi na ako bumili ng mga manufactured or processed na mga organic fertilizer tulad ng yung mga dumi ng manok na pinatuyo, granularized, o kaya pellets. Yan. Kasi may nabibili ng ganun eh. Medyo mahal din. So, para maging sustainable ay kung ano yung available na raw material sa aking lugar ay siya kung sinecure para makagawa ako ng sarili kong compost. Tulad niyan, yung carbonized rice hull, meron akong kumpare, kaibigan na nagtatrabaho sa slaughterhouse ng Daraga. Kinontak ko lang at yan, binigyan niya ako ng 10 sako ng carbonized rice hull. So, maraming salamat, kumpare Erwin Mapula. At makakapagawa ako ng compost dahil sa iyong ibinigay. And then yung sawdust naman ay galing lang sa kabilang lote. Galing sa chinenso na puno ng buko o ng nyog na napakataas na. Ayan. Nandun na rin yan, nakalagay na sa lupa ng mahigit 1 buwan. So okay na rin siyang ihalo sa compost. At saka yung mga dumi ng kalabaw at baka na nandito lang sa paligid namin sa bukid at nabilad ng araw, na compost na rin siguro around 1 month na rin siya na naka-expose sa environment, kaya ready na siya para maging natural na pataba sa ating lupa. Yan. At saka yung ating topsoil, walang problema sa topsoil eh. Nasa bukid tayo. So yan, dinudurog-durog ko lang ng asarol, ihalo-halo. And then once na completely mixed na siya, pwede ko na siyang ilagay direkta sa halaman. So ganun lang ang aking pamamaraan ng composting dito. So in this case, meron akong organic fertilizer na pangmatagalan. Kasi hindi ito kaagad-agad umiepekto sa halaman. Pero once na nag-epekto ay pangmatagalan. Ayan. So it doesn't mean na hindi na ako gagamit ng inorganic fertilizer. Gagamit pa rin ako, pero hindi na siya ganun karami habang tumatagal. Dahil sa organic compost na aking inihanda. Alright. Ganito lang aking gagawin. Sasandukin ko yung compost. Maghuhukay ako dun sa malapit sa puno ng halaman. At saka doon ko ilalagay yung compost. Ganito lang ang aking pamamaraan ng paglagay ng compost sa mga existing ng mga halaman tulad nitong upo. Bubungkalin ko lang dyan sa may tabi ng puno, and then mag-scoop ako ng yan, compost at ilalagay dun sa tabi ng puno. Yan. Sa mga bagong viewers natin dyan, huwag po ninyong kaligtaan na mag-subscribe, like, at saka push yung notification bell para sa mga susunod nating mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito si Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy dito sa Albay, Municipality of Daraga, Philippines. Mabuhay!